Muna ay sama-samang manalangin, samahan niyo po ako. Ama, nadakila sa lahat, Panginoon, salamat po sa binigay mong lugar, Panginoon, na ako ay patuloy sa pag-aaral, opportunity na binigay mo sa buhay, kalakasan, karunungan, na patuloy mong pinapabaya sa amin, Panginoon, binibigay mo sa amin, naway ang mga kapatid na nasa online, at mapanood sa recording na ito, Panginoon, ay maunawaan nila ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Ikaw po manguna, ikaw po ang makita at makilala, Panginoon. Maitaas namin sa gabing ito, naway kayo po ang makilala. Lord, dalangin ko po ang stable connection ng bawat isa. Kami po ay magpatuloy sa pag-aaral na ito at maunawaan namin ang mga tinukoy na mga kasalanan dito, Panginoon, na hindi dapat may pagpatuloy at isang mananampalataya ay manindigan sa katotohanan. Maraming salamat po sa gabay niyo, Panginoon. Sa ilaman po ang lahat ng papalit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan po, no? Magandang gabi. Nakahabol po. Yan. Salamat, Pastor Andy, sa mag-join. Kahapon nga po ay natalakay natin ang dalawang talata na verse 2 and 3. Sa mga nandyan po, magandang gabi po sa inyo lahat. Medyo hindi lumalabas sa aking sa aking screen yung pangalan ng mga nagjo-join. Yan. So ito po ay tumalakay, tumukoy ang dalawang verse na to tungkol sa kasalanan na naghiwalay o naghiwalay sa Panginoon. So ito nga po ay ang verse 2 and verse 3 na masasama ninyong gawa ay dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So dito po na makita natin na tinukoy dito yung hindi sila narinig, hindi niyo siya makita, ay ito ay isang isang indikasyon ng paglayo, pagkakahiwalay. At ito ay isang katotohanan na epekto po ng kasalanan na sa relasyon ng Diyos at ng tao ay nagkakaroon ng pagitan o ng distansya, So yun nga po, hindi niyo siya makita, hindi niyo marinig, paghihiwalay dulot ng kasalanan sa kanya, dulot ng kasalanan ng tao na ginagawang imposibleng maranasan ng kabuuan ng kanyang presensya. So nandun din yung mga pagpapala at mga sagot sa panalangin na walang connection. So yun nga po, ito ay hinahamon din tayo nito na harapin ang katotohanan ng kasalanan. So habang tinuturo rin tayo sa pag-asa matatagpuan kay Kristo, pinapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay matatag, na hindi kailanman matitigil, para sa kanyang mga anak. Kahit na pinaghihiwalay tayo ng kasalanan, ay nandun pa rin po ang Panginoon. Naglaan pa rin siya ng isang paraan, na tayo ay upang makabalik sa Kanya. So napakabuti po ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon, walang kasalanan, hindi niya kaya patawarin. Subalit dito sa ating pag-aaral ay yung kasalanan yung naghiwalay, sa tao at sa Diyos. So yun po yung katotohanan tungkol sa kasalanan. At ito ang nakakapekto sa relasyon ng Diyos at ng tao. Ang relasyon natin ay nagkakaroon ng paglayo, humihina yung ating ugnayan sa Panginoon. So dito, ano man ang sitwasyon, ano mang separation ang mangyari, ay nakahanda pa rin ang Diyos na tayo ay ibalik, doon sa kanyang nais na tayo ay muling makasama niya. Yan, so nandun din sinabi sa verse 3 na tigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian, ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan, ang sinasabi ng mga dila ay pawang kasamaan. So ito po ay halos mayroong kaugnayan sa mga nangyayari sa panahon natin, especially sa ating bansa, At ito po ay isang paalaala na huwag tayong mamuhay, sa kasinungalingan,
sa mga kasalanan na naglalayo sa atin sa presensya sa presensya ng Diyos. So makasalanang kalagayan ng sangkatauhan ay dito po ay tinutukoy na bilang mga mananampalataya, tayo ay maging example din, no, na tayo ay pagmulan ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Nakakalungkot, talagang sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung sinong paniniwalaan natin, no, lalo sa mga tagapanguna, mga leader, no, ng bansa. Yan. So, again, ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Siya ang nagiging hadlang upang tayo ay makabalik o paglingkod ulit sa Kanya. So, again, pinapaalaala ng dalawang talatang ito na ang kasalanan ay hindi limitado sa malalaking sitwasyon, no? At tayo ay hinahamon na mamuhay ng may integridad kapwa sa ating ginagawa. So, halos ang dami po, no? Ang dami natin matututunan sa verse 2 and 3. Sa verse 4 and verse 5 naman ay talaga namang tumutukoy naman sa paglalarawan ng kanilang kasalanan. So, yung 2 and 3 ay dahil sa kasalanan, no? Yun yung naging cause ng pagkakahiwalay sa Diyos. Dito naman sa 4 and 5 hanggang 8 actually, ang talatang 4 hanggang 8 ay tumutukoy o isang paglalarawan ng kanilang kasalanan. So yan, sinabi dito sa verse 4, magandang gabi, Brother Edgar Bautista. Yan, salamat po sa inyo pag-join. Yan, may 5 na akong viewers, no? Actually, 2 lang yung nakikita ko pong pangalan. Yan. So, sinabi dito, hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran at ang pananalita ninyo ay pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo ay pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan, no? There's a cause and there's a result, no? Dito sa bahaging ito, ang verse 4 ay tumutukoy sa mga nagawang kasalanan ng mga tao noon, no? At ito ay nagdadala o nagdudulot ng matinding kaguluhan at nandun na rin yung pagkawasak, no, ng isang komunidad. So ito ay nagpapahayag ng isang malungkot na larawan ng isang lipunan kung saan ang katotohanan at justisya ay pinabayaan. Tinatampok ng talata ang kawalan ng integridad sa mga legal at moral na pakikitungo, no? Tumutukoy po ito doon sa mga justisya, no? Justice na hindi nagagawa ng tama. Walang basehan na matibay, kundi ito ay pwedeng nagkakaroon ng bias, no? At nagkakaroon ng one-sided na basehan. Ang walang sino mang tumatawag para sa hustisya at nagmumungkahi ng ganap na pagkakawal ang bahala sa kung ano ang tama at patas, habang ang walang sino mang nakipaglaban ng may integridad ay tumutukoy sa katiwalian at panlilinlang. Sa halip na manindigan para sa katotohanan, ang mga tao ay umaasa sa mga walang kabuluhang argumento, no? At tumutukoy din sa mga pangsariling kapakanan at mga kasinungalingan na nagdadala ng kaguluhan o matinding kasalanan na nagpapahiwatig ng mas gusto ang panlilinlang kaysa sa katwiran. Isang example diyan ay yung due process, no? Tamang pagsunod sa proseso ng investigasyon, ng hearing at ng yung desisyon, no, doon sa kaso. Kaya lang nangyayari ay hindi nagiging patas, no? May mga biases at ito ang nagkukos nito ay pwedeng talagang kaguluhan or hindi nakokamit yung tamang hustisya. So ang paglalarawan ng pag-iisip ng kaguluhan ay pagsilang ng kasamaan ay nagbibigay diin sa ideya na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso at hindi may iwasang magbubunga ng mapanirang mga resulta o bunga, no?
Yun nga po, yung cause na nagdulot o naging resulta ng kaguluhan or pagkawasak. Tandaan natin na sa maling proseso, sa maling pagtingin sa katwiran o hindi tama o walang balansing pag-aaral at investigasyon, ay ito ay nauuwi sa mali ring desisyon, no? At ganoon din sa maling resulta. Yan. So, nakikita natin na dito ay mayroong hindi pantay, hindi patas na mga desisyon. Ito ay kawalan ng maayos na hustisya at pangatwiran na sumasalamin sa kaguluhan at hindi balansing pamamalakad ng mga nasa mga tagapanguna na nakakaapekto sa karamihan, lalo-lalo na sa lipunan, no, na may hindi maayos na desisyon. Ito nga po yung nabanggit, no, sa nakaraang kabanata na ginagawa ng mga tao na although sila ay nag-aayuno, subalit sinabi ng Panginoon, hindi kayo nagiging patas, no? Yung katarungan, yung katwiran ay hindi nasusunod. Nandun yung bias nga, no? At yun, nagkokos nga po ito ng matinding chaos. So ang talata ay pinapakita na ang lalim ng kasalanan ng tao at ang epekto nito sa lipunan. Kapag ang katotohanan at justisya ay napapabayaan, tandaan po natin ang resulta nito ay kaguluhan at kasamaan. Bakit? Kasi marami ring reaksyon sa bagay na to, no? Siyempre, kung hindi mo minsan yung sasakdal ay napapawalang sala or sino man yung dapat na managot ay naakalaya, no? At sino pa yung mga dapat na napapawalang sala ay sila pa yung nakapiit. May mga ganong instances. So tayo po ay pinapaalalahan ng talata na kapag ang katotohanan at hustisya ay napapabayaan, ang resulta nga po ay kabulukan, no? Tinatampok din ng talatang ito ang pamantayan ng Diyos sa katwiran, sa righteousness, no? Sa tama. Tandaan natin, the Lord is just, no? Pag mali, pag tama. Kaya lang dito sa bahaging ito ay hindi tama, no? Hindi naging patas yung dapat na pagpataw ng mga desisyon. Yan. So, nakita natin dito na nagsisilbi itong babala tungkol sa mga panganib ng pagtalikod sa mga prinsipyo ng Diyos, pamantayan ng Diyos at siyang panawagan na bumalik sa Kanya. Bumalik sa Kanya bilang ang sukdulang pinagmumulan ng katotohanan at katarungan. No? Naalala ko sa isang pag-aaral na yung mga nagkaroon ng rally, no? Nagkaroon ng malawakang rally ay para sa mga taong akusado o kaya sangkot, no, sa malawakang korupsyon, ay hindi naman talaga solusyon ang rally, kundi ang Diyos ang panggagalingan ng solusyon, no? Ibig sabihin, sa Kanya natin ipagkatiwala, sa Kanya natin hingin yung karunungan na kung paano o anong dapat nating gawin o dapat gawin ng tao sa bagay na yon, no? Kung tao lang din yung ating paghingan o pagbabasehan, ay hindi rin ito matibay, no? Alam natin ang karunungan ng Diyos na nagmumula sa Diyos ay isang matibay o mayroong kapangyarihan na maisaayos ang lahat. So gumagamit ang talata ng paralismo, no, tulad nga po nung kahapon, na upang bigyan diin ang pagkasira ng katarungan at katotohanan. Nasisira dahil yun, no, tama po yung sinabi ni Brother Edgar na injustice. Wala kasing katotohanan, no? Puro kasinungalingan ang nangingibabaw, puro pang sarili, or yun nga, no, mayroong may pinakinikilingan instead na magawa yung due process o yung tamang hustisya, ay
sa liwat, no? Ibig sabihin, nagagawa, hindi pantay yung kanilang ginagawang trabaho. Na ito ay mailabas kung ano yung dapat na justice. Yan, so para tulad ng walang sino mang tumatawag para sa katarungan at walang sino mang nakikiusap ng may integridad, ay naghahalin tulad sa isa't isa na nagpapatibay sa ganap na kawalan ng katwiran at ang pag-usad mula sa pag-asa sa mga walang katapuluhang argumento ay patungo naman sa pagbigkas ng mga kasinungalingan, patungo sa pag-iisip ng problema at pagsilang ng kasamaan. Ano po ito, no? Ano po ito, parang tuloy-tuloy, no? Nanganganak, no? Once na mayroong mali, sinundan pa na isang mali, no? All throughout, ang resulta nito ay mali. Ibig sabihin, hindi tama, hindi patas, hindi balanse, walang katotohanan, no? Wala sa katwiran ang proseso. So, ganoon din sa panahon natin, no? Dali natin ulit sa politika, no? Makita natin na mayroong mga nadawit na pangalan, maraming mga sangkot, maraming pangalan ang nabanggit, pero kamusta yung process, no? Ang nakita na po natin, isa lang ang nakulong. So baka hindi natin alam, baka yung po ay front lang, no? Hindi na natin alam. Grabe po. Kahit yung mga nasa nagpo-proseso ng hustisya, no, ay hindi natin alam, baka isa rin sila sa mga involved sa kaso na 'yon, no, sa issue na 'yon. So yun po yung nakakalungkot, no, sa panahon natin. Pero yun nga, ang mensahe ng talatang ito para sa ating mga mananampalataya ay tayo ay manindigan. Tumayo tayo sa katotohanan. Stand firm, no? Nakakalungkot na maraming Kristiyano sa gobyerno, kaya lang hindi natin makita, no, yung pagtayo nila, no, yung paninindigan nila doon sa katotohanan. Instead na sila ay tumayo, ay kasama pa sila doon sa mga involved, no. So again, once na talagang hindi natin, no, totoong ginampanan o sinunod ang utos at prinsipyo ng Diyos, ay wala talaga, no, makakasama lang tayo dun sa mga nagpapagulo. Yan. So sa Micah 6:8, ipinakita niya sa iyo, o mortal, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, na gumawa ng may katarungan at ibigin ang kaawaan, at lumakad ng may kababaan kasama ng iyong Diyos. Ang talatang ito ay kabaliktaran nga po ng kakulangan ng hustisya na inilalarawan sa talatang ito. Nakita natin yung kabaliktaran na lumakad na may kababaan, pero dito ang mga tao ay wala, no? Nandun yung pagmamataas. Sa Kawikaan 6:16-19, mga talatang ito ay nagliligtas ng mga kasalanan ng kinasusuklaman ng Diyos. Naglilista ng mga kasalanan ng kinasusuklaman ng Diyos, kabilang ang pagsisinungaling at pag-uudyok ng gulo na sumasalamin sa mga tema ng talata, no? Yung pagsisinungaling, no, once na nandun yung kasinungalingan, ay hindi na nagiging patas o tapat, or nagiging tama. Hindi na nagiging tama yung desisyon. At pag mayroon namang pag-uudyok ng gulo, yun na nga po, no, nagkukos na nga po ito ng yun nga, kaguluhan at pagkasira, lalo na sa lipunan. So sa Roma 1:20-31, inilalarawan ni Pablo kung paano ang pagtalikod sa Diyos ay umahantong sa lahat ng uri ng kalikuan, nakahawig at pagkabulok at ng lipunan na inilalarawan sa kabuong kabanata. Pagkabulok na dahil sa maling intensyon, no? Yung isang kalikuan lang, kaya nga yung lagi kong example, no? Diretso yung linya na direksyon ng Panginoon. Pero once na magkaroon ka na ng konting paglihis, hindi mo na mamalayan, ang layo mo na doon sa main direction. Bakit? Kasi nagkaroon ka lang ng konting glitch
or ng konting liko, no, ay nawala na. Kinain ka na o nagumon ka na doon sa kasalanan. Yan, so paalaala po sa atin ng talatang ito na tayo ay maging mapanuri, no? Suriin ang ating mga sarili, ang ating mga kilos. Yan, sa unang tingin, tila nakatuon lamang ang talatang ito sa pagkabigo ng tao. Ngunit itinuturo rin ito ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kasalanan. Pinapakita ng Diyos ang kanyang pagnanais para sa pagsisisi at pagpapanumbalik ng tao, no, sa kanyang presensya. So hindi niya pinahayaan ang sangkatauhan na magpatuloy sa mapanirang mga pamamaraan nito, kundi tinatawag niya ang mga tao na magbalik loob sa kanya at mamuhay ayon sa kanyang matuwid na mga pamantayan. Pansinin niyo mga kapatid, no, once na ikaw ay isang mananampalataya na nagkakaroon ka ng gawain na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, nandun yung nandun yung nakokonsensya ka, no? Nakokonsensya ka, at ito po ay ang ginagawa ng Panginoon, no? Sa panahon natin ngayon, the Holy Spirit will not let us to go far away from the Lord, no? Kasi ang gagawin niya is papaalalahanan niya tayo na tayo ay na nahuhulog ka na dun sa lumulubog ka na dun sa kasalanan, no? So again, ang panunumbalik, pagsisisi ay patuloy po na umiikot at umiiral sa buong libro, no, sa buong Biblia. Kaya tayo ay patuloy na magsuri. Yan. So issue of flood control at ibang mga budget, no, mga sangkot, mga walang solusyon. Actually, puro hearing lang, puro pagdinig lang, pero wala pong final result. So, yun po yung nakakalungkot, no? Yan. So, tayo ay pinapakita ng talatang ito na hindi niya po hayaan ang kanyang ang sangkatauhan sorry, ang mapanirang sa pamamaraan nito na tinatawag niya ang mga tao na magbalik loob. Again, ang kanyang pag-ibig ay nakikita sa kanyang kahandaang harapin ang kasalanan para sa kapakanan ng pagtubos. Again, binibigyan din po dito ng pang-apat na talata ang pangangailangan para kay Jesus. Ang sagisag ng katotohanan at katarungan na alam natin na siya po yung daan, katotohanan at buhay, no? Sa John 14:6. So habang ang sangkatauhan ay nahihirapan sa palilinlang at kasalanan, naparito ang Panginoong Hesus upang ihayag ang katotohanan ng Diyos. Yun nga po, no? Sinabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, nagbigay si Jesus ng paraan upang malampasan ang kasalanang inilalarawan sa bahaging ito. Again, ibinabalik niya ang integridad at katarungan sa buhay ng mga sumusunod sa kanya. Again, 2 Corinthians 5:21, no? Tinuring siyang makasalanan upang tayo ay matubos, no? At substitutionary atonement na dapat tayo mamamatay, kaya lang ang Panginoong Hesus po ang naging kapalit, no? Again, sa pagtatapos, sinahamon tayo ng talatang ito na harapin ang katotohanan, tayuan ito at talikuran ng kasalanan, kapwa na personal at sa lipunan. So tinatawag tayo nito na sa isang buhay na may integridad. Again, ito po ay nakaugat sa katotohanan ng Diyos. At itinuturo tayo kay Jesus na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mamuhay na matuwid sa isang mundong hindi matuwid. Again mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo ay manindigan para sa katarungan at katotohanan. Hindi tayo yung nakikiayon pa sa mali, no? Yun po yung nais
nais ng Panginoon na gawin natin, no? Tayo sa atin magsimula yung pagsunod. So again, pinapakita nito rin yung buhay pagsunod, paglilingkod at pagiging saksi, no? Mula sa mga turo ng Panginoong Hesus. So ang tungkulin natin ay mamuhay sa paraang nagpapakita ng katangian at ng mga utos ng Diyos. So yun po, no? Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu. Okay, sa verse 5 po, mga itlog ng ahas ang kanilang pinipisa, mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Sino mang kumakain ng itlog na ito'y mamamatay, bawat napipisa ay isang ulupong na lumilitaw. Grabe po, no? Ahas at sapot ang makikita natin sa talatang ito. Ito gumagamit ng matingkad na pahayag upang ilarawan ang mapanira at nakalalasong katangian ng kasalanan. Again, ang kasalanan ay kapag nasimula na ay magtutuloy-tuloy na. Lumalawak, lumalaki, no? Pagtutulad ng pagpisa ng mga itlog at ng ahas ay nagpapaywatig na ang mga makasalanang kilos at kaisipan ay nagdudulot ng mapanganib na mga makasalanang kilos at kaisipan. Mapanganib at mapinsalang mga resulta. Nagdudulot ng mapanganib na mapinsalang mga resulta. Yun po yung yung nagiging result or yung nagdudulot ng kasalanan ito. At yun nga po, kung paano ang mga itlog ng ahas ay magbubunga ng makamandag ding ahas, ang kasalanan ay humahantong din sa mas maraming kasalanan na lumilikha ng isang siklo ng pagkawasak. Alam naman natin, di ba? Once na napisa ang isang itlog, ito ay pwedeng manok, no? At yung manok na yun ay pwedeng siyang mangitlog ulit. So ito naman ay nakita natin na yung inilalabas dito ay isang mapanira, no? Na pwedeng makahawa at magtuloy-tuloy. So lumalawak. No, para yung kanta nung na maliit na butas lumalaki, konting gusot dumadami, di ba? Parang yun po yung tema, no? Na pag ito ay nagkaroon ng sunod-sunod na resulta ay lumalaki. So sapot ng gagamba ay naglalarawan din ng paano ang kasalanan ay nanguhuli o nang bibitag sa mga tao. Dahil nandun ka na sa kasalanan, no? Lumulubog ka na, unti-unti ka na lumulubog, unti-unti ka nang nagiging gumon sa kasalanan. Sa panahon nga ang tao ay napasa ilalim sa kasalanan, karaniwang nahihirapan silang makabangon sa pagkalugmok. So ang kasalanan ay isang kasiraan o pagbagsak na hindi gaya ng galit ng Diyos, na sa dulo ay naghahandog ng pagbabago at pagbabalik sa isang relasyong matatag na linulukuban ng pag-ibig at pagmamasakit ng Panginoong Diyos. Malaki yung pagkakaiba nito, mga kapatid, no? Yung kasalanan ay once na nagpatuloy, talaga namang yung addiction, no? Yung lumubog ka na doon sa kasalanan. Pero sa Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon ay nagbibigay siya ng pag-asa. So once na tayo ay bumalik, nandun po yung restoration, nandun po yung panibagong buhay, no? Yan, so ito ay isang paalaala sa mga taong nagpapakalat o lumalawak ang kasalanan. Ito ay isang paglala o matinding pagdami ng nadadamay na mga tao. Gumon sa kasalanan at ito ang nagiging normal na, no? Yung sinasabi nilang normal na daw yung same-sex marriage, no? Yung same-sex na relationship. May nagsabi niya sa social media, no? At alam naman po natin ito ay panliligaw ng kaaway. So ito na nga po ang nakasanayan ng mga tao. Tandaan natin na
Kaya bakit maraming nabubuhay sa kasalanan ngayon? Dahil ito yung nakikita nilang normal, no? Common. Kaya nga, naalala ko tuloy yung yung si Truth saka si Lies, no? Na si Lies yung naging nakilala sa pamamagitan ng kanya pagdadamit na truth, no? Yung Lies yung naging truth sa paningin ng mga tao. At si Truth ay hindi naging common. Kaya pag ang tao ay nakakarinig ng katotohanan na first time nilang marinig, hello, di ba parang nandun yung shock, nandun yung may bago, no? Ibig sabihin, hindi siya normal, hindi siya common, ibig sabihin, mali. Yan. So, ang babala ng pagkain ng mga itlog na ito ay nagresulta sa kamatayan at nagbibigay diin sa nakamamatay na katangian ng kasalanan, kapwa sa pisikal at spiritual. Ang pagbasag ng mga itlog ay nagpapakita lamang ng mas maraming panganib dahil ang kasalanan ay hindi may iwasang magbubunga ng mapaminsalang mga resulta. Siyempre, yun po yung magiging yung kalalabasan nun, at yun yung cause and effect na sinasabi natin sa bahaging ito. Simbolismo ng pagkain ng paggawa ng kasalanan o ang pagpapasok nito sa ating pagkatao. Sa sandaling ang kasalanan ay makapasok sa buhay ng isang tao, ito ay katulad ng tubig na dadaloy, mananatili ng lihim at magdadala ng mga pagkasira sa panloob ng sitwasyon ng tao. Ang pagkain ng itlog ay tumutugma sa sitwasyon na ang tao ay makagat ng ahas, papasok sa katawan, at ito na ang kamandag nito, kakalat sa katawan at maninira. Ito yung sistema na, no? Naalala ko tuloy yung tanong ko kay Pastor Dom na, Pastor Dom, kung ikaw yung naging politiko, sa tingin mo, maapektuhan ka kaya sa nangyayari sa inyo sa corruption? So, sagot niya, siguro hindi, no? Pero yun nga yung nangyayari sa tao, no? Na lalo na yung mga baguhan na pag yan ay unti-unti na nilalamon na sistema ng mundo. Unti-unti na nilalamon noong corruption, no? Maoperan ka lang ng ganito, perma ang kapalit. So, yun po yung nangyayari, no? Patuloy na lumulubog yung venom sa loob ng katawan. Ito yung kasalanan. Ito na yung sistema ng buhay ng tao. Bakit yung sa politiko halos ang dinidiin ko dito? Kasi ito po yung nakikita natin sa panahon. No? Matindi po ang resulta ng politics, lalo na sa usapin na sa bansa, no? Yan. So again, isang venom, isang kamandag na pag pumasok sa katawan ng tao ay unti-unti nang maninira. Unti-unti nang mamamatay yung tao dahil doon sa ganong sistema, sa ganong lason. Yan. So again, ang pagkain nga po ng itlog ay paalaala na piliin natin o tayo ay manindigan sa katotohanan. Again, ito ay nagpapaalaala bilang mga anak ng Diyos, na tayo yung mga sumusunod sa Panginoon, na tayo ay iwasan natin, no? Labanan natin ang ganitong sistema. Again, ito po ay paalaala ng propeta Isaiah na tayo ay manindigan, no? So again, tinatampok ng talatang ito na ang likas na pamapinsalang katangian ng kasalanan, hindi lamang nito naapektuhan ng taong gumagawa ng kasalanan, kundi nakakapandamay pa, no? Ito ay nagkakalat din ng pinsala sa iba. So ang pagbanggit sa kamatayan ay tumutukoy sa sakdulang bunga ng kasalanan. Tandaan natin nung sumuway si Adan ay yun po, no, namatay sila spiritual. So yun po, ito yung naging dahilan ng pagkakahiwalay natin sa Diyos. Okay, ito po yung natapos na noong time na yon, at tayo ay tinubusta ng Panginoon. Bali, nire-recap lang natin yung itong pag-aaral na to para mausisa o masuri natin ang ating mga sarili sa bahaging ito. Yan, so binibigyan diin nito ang pangangailangan para
sa banal na interbensyon. Dahil ang mga pagsisikap ng tao na tugunan ang kasalanan ay tila nagdudulot lamang ng mas malaking panganib. Kung wala ang biyaya ng Diyos, ang sangkatauhan ay makukulong sa isang siklo ng kasalanan at mga bunga nito. Again, dahil sa ginawang paghandog ng Panginoon sa kanyang isang anak, isang bugtong na anak, tayo ay niligtas nito. Niligtas tayo ng Panginoon Hesus mula dito sa kasalanan. Ang imahe ng talatang ito ay parehong matingkad at patong-patong. Ang mga itlog ng ulupong ay sumisimbolo sa mga aksyon o plano na tila hindi nakakapinsala sa simula, ngunit humahantong sa nakamamatay na mga resulta. Nandun yung akala mo okay, akala mo maganda, pero unti-unti ka pala nitong nilulubog sa kasalanan. Yung example na lang, yung corruption, yung issue na yan, ng mga budget na yan. Akala mo ang ganda, pero unti-unti na ikaw ay namamatay doon sa sistema na yon. Ang sapot ng gagamba ay nagpapahiwatig ng kahinaan at panlililang dahil ang mga sapot ay tila masalimuot at malakas, ngunit hindi kayang suportahan ang bigat o magbigay ng proteksyon. Ang pag-unlad mula sa pagpisa ng mga itlog hanggang sa pag-aanak ng mga ahas ay naglalarawan kung paano dumarami at lumalala ang kasalanan sa paglipas ng panahon. Di ba? Yung corruption ngayon is cancer na. Cancer na. No, hindi lang po siya isang ordinaryong kasalanan, but ito po ay malala na, no? Palala na ng palala. Dati milyon lang. Ngayon po, grabe na, billion na, no? Bukas baka trillion na yung naririnig natin. So nakita natin kung paano inilalabas ng Panginoon yung katotohanan sa bahaging ito, no? Na ano yung naging kasalanan. Naalala ko yung kay Diskaya. No, alam niyo ba yung interview niya kay Julius Babaw ay yun po ay meron talaga siyang i-interviewin, kaya lang nag-cancel, no, that time. That's why ang na-interview si Diskaya. At yun po, no, nakita yung mga property ng mag-asawang Diskaya at yun nga po, no, ilalabas talaga ng Panginoon yung katotohanan. So yun po, kaya pa-issue tayo ngayon ng no. At yun ang isa sa mga factor na, that's why sila yung nandun sa Senado, no, na ni-hearing. So ganun po ang Panginoon na walang maitatago sa kanya, lahat i-reveal niya. Yan. So sa awit 140 verse 3, kanilang ginagawang matalas ang kanilang dila, na parang sa ahas ang kamandag ng ulupong ay nasa kanilang mga labi. Ginagamit din ng talatang ito ang imahe ng mga ahas upang ilarawan ang mapaminsalang katangian ng kasalanan. Sa Roma 6:21-23, nga po, no, tinalakay dito ni Pablo ang bunga ng kasalanan bilang kamatayan, ngunit nag-aalok ng pag-asa sa pamamagitan ng kaloob na buhay na walang hanggan kay Kristo. Sa Kawikaan 5:22, ang masasamang gawa ng masasama ay siyang bumihag sa kanila. Ang mga panali ng kanilang mga kasalanan ay pumipigil sa kanila. Ang talatang ito ay sumasalamin sa ideya ng kasalanan bilang isang nakabibigkis na bitag. Para sa mga Kristiyano po natin, sa mga Kristiyano ngayon, ang talatang ito ay nagsisilbing babala tungkol sa mga bunga ng makasalanang mga kaisipan at kilos. Hinahamon tayo nito na isalang-alang ang mga epekto ng ating mga pagpili at iwasan ang tila maliliit na kompromiso na umahantong sa mas malaking pinsala. Pinapaalala rin ito na ang ating pagdepende sa kapangyarihan ng Diyos na makalaya mula sa siklo ng kasalanan. Nagsisimula yan sa puso, no? Naman sa puso at isip ay nag-isip ng hindi tama, no? Ang aksyon ay hindi rin tama at ang resulta ay mali. Yan. So tayo po ay pinapaalalahanan sa bahaging ito. So again, isang mapanganib at mapanlilang ang isang ahas. Alam naman natin ito ay
ito yung nilinlang si Eva, no, sa Garden of Eden. Ang serpent ang gumawa ng dahilan, no, nalinlang si Eva at kaya nga po kanyang kinagat yung bunga. Yan. So again, tayo po ay maging mapanuri, maging maingat, no, sa panahon ngayon, lalo na marami po ang kumakalat na akala natin ay totoo pero hindi. So discernment is essential. Discernment na patuloy nating panalangin sa Panginoon sa banal na Espiritu, tayo ay patuloy na turuan. So bagamat itatampok na talatang ito ang mapanirang katangian ng kasalanan, tinuturo rin ito ng hindi direkta ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglalantad sa mga nakamamatay na epekto ng kasalanan. Pinapakita ng Diyos ang kanyang pagnanais na iligtas tayo mula rito. Ang kanyang pag-ibig ay kitang-kita sa kanyang mga babala at sa kanyang pagbibigay ng isang paraan upang malampasan ang kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pag-asa o pag-depend sa kanya o yung pagtitiwala natin sa kanya, no? At syempre sa pamamagitan din ng kanyang pag-ibig. So again mga kapatid, sa talatang ito tayo ay manindigan, tumayo sa katotohanan at maging yung sabi nga, kaya mo ibigay ang respeto sa tao, pero pagdating sa katotohanan, stand like a rock, no? Tayuan mo, maging firm ka, stand firm sa katotohanan. Yan. So kaya lang iba talaga ay tumitiklop dahil sa pera. Yan. So ang talatang ito ay isang malinaw na palaala ng mapapinsalang katangian ng kasalanan. Ngunit isa ring paanyaya na hanapin ang biyaya at kaligtasan ng Diyos. Tinatawagan tayo nito na talikuran ang kasalanan at tungo sa kapangyarihang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Mga kapatid, grabe po yung mensahe na to, no? Sa panahon natin, ito po ay nangyayari din na tayo ay naging mapanuri sa ating salita, sa ating ginagawa, sa ating pamumuhay, dahil bilang mananampalataya sa atin dapat nakikita yung pagsunod at pamumuhay ayon sa prinsipyo ng Panginoon. Dalawang pamantayan ng Panginoon at yun nga po, no, yung ating pamumuhay sa kanyang salita. So yun lang po mga kapatid, doon po muna natin natapos ang ating pag-aaral. Bukas po ay alas 6 ng gabi. Sabado po bukas. Yan, so kita-kita po tayo muli. Tayo ay tumayo, no, manindigan sa ating pagkakakilanlan na tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. So yun po, tayo po ay sama-sama manalangin, samahan niyo po ako. Ama na dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na karunungan na patuloy mong binibigay sa aming Panginoon, sa aming patuloy na pagsunod sa iyo, naway mangibabaw lalo ang pagdepende namin sa iyo, pagtitiwala namin sa iyo, at ang buhay na binibigay mo sa amin sa patuloy na mga araw-araw, Panginoon. Ang pag-aaral na to ay maipamuhay namin, mas makilala ka namin at mas masunod ka namin, Panginoon, at ito ay makapagbigay ng kapurihan at kilulatian sa iyo. Lord, sana po sa gabing ito, samahan niyo po kami sa aming pahinga. At ganoon din, Lord, dalangin ko, patuloy na paglago, spiritual na paglago, Panginoon. Dalangin ko po ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po, mga kapatid, Pastor Nanding, Brother Edgar, I think nandiyan si Pastor Dom, no? Ayun ko lang, hindi talaga lumalabas, no? Maraming salamat po sa nag-join. Sama-sama po ulit tayo matuto bukas, alas 6 po, bukas, Sabado. 6 p.m. ang ating daily devotion, 6 and 7, no? Verses 6 and 7 po tayo. So maraming salamat po, pwede nyo pong panoorin yung recording, at kung may tanong po kayo, ay pwede po kayo mag-PM. No? So yun lang po, maraming salamat, to God be the glory, bye-bye.